Okay, so welcome back. And galing tayo kay Itag. Kumain muna update dito sa proyekto natin dito sa La Trinidad, Benguet. So ang base namin dito ay solvent base tayo. So yung mga ilang araw na nandito sila, halos na primer na lahat. So kung napapansin nyo dito, ito yung tinatawag natin na double walling. So nabanggit ko kanina, ito ay ginagamitan ng metal stud at saka metal track. So using metal stud, dapat ho yan, yung framing na ho yan, dapat tuwid na tuwid at meron tayong magiging guide. So yung board naman natin dito, it's either Fison board, kagaya na ito. Ayan, Fison board o kaya naman gypsum board. Ngayon, kung napapansin niyo, sinasabayan na rin ho namin ng pintura at electrical. So madali na lang ho yan, mas mabilis, mas madali kapag kasunod-sunod yan na pagsusunod-sunod din. Dreams take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Island Builders is here for you. The Island Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. The Island Builders. The Island Builders. House built strong, foundation clear. With every touch, your dream is near. We craft with care from start to done. The Island Builders, the only one. The Island Builders, your home solution. Interior design and renovation. So welcome back. And galing tayo kay Itag. Kumain muna, nag-check-in muna. Tara, update dito sa proyekto natin dito sa La Trinidad, Benguet. Ayan o, ito yung project natin. At tara. Ayan, so ito, clear pa naman namin to lahat. Ayan o, start ka agad. So ang base namin dito ay solvent base tayo. So yung mga ilang araw na nandito sila, halos na primer na lahat. Ito na, nalatagan na tong ceiling nya. Meron na kagad yung drywall natin. Okay, so nakapaglagay na drywall, ganun din dito. So pati ceiling installation. Ayan. Then electrical, sinasabay na namin na electrical. Opo, meron pa kayo pang workout Ayan, so drywall installation tayo. So sinasabayan na rin ceiling installation, electrical, lahat na. Tapos painting works. So na yung ginagawa ng tropa. Ayos. Ito yung mga gamit na pinabili natin. Si Queen. So, ayan, andun na sa Antiploro. Ayan, ito, Valley of Colors na mismo. Ayan, papasok yun. Nandun yung welcome to La Trinidad. Ayan, Valley of Colors. Napag-alaman ko kay client natin, kay sir, tsaka kay madam. Kapag ganyan daw yung kulay, libre daw yung pintura. Pero ang magbabayad doon sa labor ay yung may-ari. So marami naman may gusto na magpapintura. So ngayon ang nangyari, basta ganyan ang kulay niya, parang rainbow color, basta payag yung may-ari, libre yung pintura, yung materials. Pero yung labor sa may-ari. So sabi naman ni Sai, ayaw niya naman papinturahan ng ganun tong bahay niya. Lalo na ito ay 6 na palapag. Paupahan niya yung
4 na palapag, then sa kanya naman tong pinaka 5th at saka 6th floor. So ayan, diba? Ayan, so may insulation din to. Tignan nyo malamig dito sa portion na to pero may insulation pa yan. So ang ginagawa natin ngayon dito ay bali ito ay finishing works. Ayan, so ito naman ay may mga rooms naman to. Ayan, may division. 1, 2, 3, 4, 5 rooms. Then ito may taas pa siya. Pinaka-attic naman. Okay, goods. Okay, so pag-uusapan natin ngayon itong ginamit natin dito ng mga light materials. Ano nga ba yung mga light materials na yan na pwede ninyong gamitin lalo na sa paggawa ng mga bahay? Okay naman, hindi na natin. Para mas magaan, mas mura, mas mabilis na pwede naman palang gawin at gamitin. So, isang bagay ito mga kamasta na pwede nyong gamitin sa mga bahay ninyo, sa mga proyekto ninyo, hindi lamang sa wall, hindi lamang din sa kisame. So, marami pang mga uri ho ito. So, kung napapansin nyo dito, ito yung tinatawag natin na double walling. So, nabanggit ko kanina, ito ay ginagamitan ng metal stud at saka metal truck. So, yung metal stud, ito yan, yung vertical na yan, yung nakatayo. Ayan. So, yung uri ho niyan, ganito po siya. Ayan. So, may haba yan na 3 meters at saka may kapal yan na 0.6, 0.5, or 0.7. So, ibig sabihin 5, 6, 7 meron din. At saka meron din 8. So, usually, ang ginagamit namin ay 0.6 o kaya 0.7. So, okay na po yun. Kasi ang distansya naman ng mga metal stud natin, at least 40 cm. O kaya naman 16 inches. So, yun po yung difference ng bawat mga metal stud. So, using metal stud, dapat ho yan, yung framing na ho yan, dapat tuwid na tuwid. At meron tayong magiging guide. So, yun po yung metal truck. Yan po yung nasa taas. Ayan, dumiretso po yan. At saka, nandito sa may wall, nandito sa may pinaka-floor, at lahat na unang sulok. Ayan, ang metal truck, usually walang mga nakayupi dito sa gilid niya. Compare mo dito sa may metal stud. Kasi pag metal stud, ayan, meron siyang pampatigan. Compare dito sa metal truck. Kasi ang metal truck natin, dyan natin sinusuksok yung mga metal stud natin to make it simple na ipapasok mo siya. So ganun din naman yung kapal niya. Kung ang kapal ng metal stud mo ay 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ganun na rin yung metal truck mo. So yung metal truck natin na yan po yung ginagamit natin. Pakita natin, no? Dito sa may wall natin, so may pinakabigan natin, at saka yung kinalalagay natin sa floor. So yan yung mga basic materials sa paggawa ng double walling. So yung board naman natin dito, it's either Fison board, kagaya na ito. Ayan, Fison board o kaya naman gypsum board. So yung Fison board natin, mainam sa mainam. It's either, ito pwede kang gumamit kagaya na ito, 6mm, 9mm, tsaka 12mm. Pero overkill na yon kapag 12mm. Ang kasaktuhan lang yan ay yung 9mm, okay na po yun. So napaka basic na lang na ito, madali na lang, using mga nail gun natin. So yung nail gun natin, yan na yung pinanglalak natin. Kung napapansin ninyo, ganito yung gamit natin dito. So wala nang bare-bare na pa, kaya ganito yung mga head ng mga nakakita ninyo. Ayan, so parehas po na ito. Okay, so ito naman yung tinatawag natin na nailer. So yung nailer na yan, madali na lang ho yan, basta meron ka na yung guide, nakapitik na ho yan, nakatansi na ho yan. So ayos na. So yan na yung kagandahan ng paggagawa ng double walling natin. And sa ceiling naman natin, ang gamit namin dito ay itong metal paring. So halos light materials na lahat, no? So metal paring, ngayon yung metal frame natin na yan, using double metal furring. Kasi yung karamihan na or yung nakikita natin or naririnig natin, meron tayong tinatawag na single metal furring. Ito naman double furring naman to. Okay? So carrying channel, tapos yung wall angle naman sa gilid-gilid niya. So yun yung mga common materials pagdating sa mga pagkikisame natin. So ito yung para sa wall angle natin. Ayan. And
metal faring, ganito yung itsura niya. And yung carrying channel naman natin, by the word carrying, ito siya. Ayan. So, ang kapal ng metal faring natin, 0.5, 0.6, 0.7, possible. Yung wall angle naman natin, it's either 0.5 o kaya 0.6. So, saktong-sakto na lang ho yan. Kasi pag sobrang makapal naman siya, ay mahirapan, lalo na kung may problema yung wall. Okay? And, yung carrying channel naman natin, 0.6, 0.7, 0.8. So, yan. Yun yung mga materials na ginagamit natin dito. So, gagamitin din natin dyan ay PVC ceiling, tapos gypsum board sa drop niya. So, yun na rin po yung nandito. Ngayon, kung napapansin niyo, sinasabayan na rin namin ng pintura at electrical. So, madali na lang ho yan. Mas mabilis, mas madali. Kapag kasunod-sunod yan na pagsusunod-sunod din.